guys, magandang hapon. Mayroong nagdala sa ating Lexus GX 460. Ayan, GX GX. Malaki ito guys, V8. Ngayon, ang reklamo ng may-ari, meron daw check engine, meron daw signal ng sa gulong na low pressure, at meron ding 4LO, flashing or blinking. Ayan. Tapos yung traction naka-off. Nagpa-flashing din guys. Ngayon, in-scan natin. Nung in-scan natin guys, meron siyang 13 trouble code. Ayan. Ayan natin kung ano yung 13 na yun. Trouble code. Ayan. Ang dami. Oxygen sensor, bank to, circuit low voltage, evaporative emission, engine history, wagas pangandar or idling. Ang pinakamarami dyan guys, yung oxygen sensor. Ilan ba ang oxygen sensor na nag-indicate? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, apat. Tapos yung engine coolant temperature, intake air temperature, IET. Yan. Ang pinaka-trouble nito guys, marami. Hahanapin pa natin. Uunahin muna natin siyang i-delete. Tapos papatayin natin. Tapos kung ano ang bumalik dyan, yan ang pinaka-trouble niyan guys. Kung ano yung bumalik agad na trouble code or check engine. Ayan. I-erase muna natin. Tapos magla-live data tayo sa oxygen sensor guys. Tapos ito naman sa gulong. Ano ba yan? Lumabas dyan. Ayan yung sa TPS. ID number. Hindi ko nakaprogram yung tatlong gulong. Hindi nare-receive. Ipo-program natin yan guys. Ito wala yan. Dito lang tayo sa dalawang ito. Pinaka-trouble na yan kahit yung 4LO na yan guys, traction. Nandito yun sa 13 na yun, trouble code. Ayan, i-erase muna natin yung lahat. Ayan. Kung ano ang maiwan dyan, yan yung pinaka trouble code nya guys. Ayan. Nakita nyo, nawala nawala siya. Kahit yung 4LO, nawala rin. Ngayon, titingnan natin kung anong naiwan. Kung ano ang naiwan. Ayan, may 5 pang naiwan guys. Yung 5 na yan, yan ang pinaka problema nya. Yan ang hahanapin natin. Oxygen sensor, evaporative emission, leakage, dalawang piraso lang yan. Ito at saka ito ang pinaka problema niyan guys. Yung dalawa, oxygen sensor saka yung evaporative emission. Ano yan? Baka yung carbon canister solenoid stuck up. Yun ang alamin natin. Or baka yung nandun sa tangke. Or baka may leak yung yung takip ng tangke. Kapag may evaporative na ganyan emission. Ito talagang circuit ito, low voltage oxygen sensor. Yes, ito yung kanyang trouble. Ayan. Oxygen sensor number 2, bank 2 number 2. Ayan, 0 volts.
hindi gumagana ang oxygen sensor guys. Ayan. Ayan. Kailangan meron siyang lumabas na ganito 0.74. Titingnan natin, pwedeng wirings, pwedeng oxygen sensor ang problema niya, or pwede ring ECU. Pero sa ano muna tayo, sa wirings at saka sa oxygen sensor. Susubukan nating initan kung ilang voltahe ang ibinibigay niya sa multimeter. Ayan. And guys, titingnan din natin tong carbon canister solenoid na ito, solenoid valve. Ang trouble code nito ay P030F. Ito, mayroon din ito sa nag-indicate nito sa scanner natin. May trouble code dito. Tapos yung P030E, nandyan yan guys sa ilalim ng dito sa may tangke, malapit sa may tangke. Hindi makita. Saan ba yun? Wala, hindi makita guys. Ayan, ayan, ayan. Nasa ilalim ng ano nito, spare tire. Baka may leak na yan, kaya tatanggalin din natin yan at titingnan. Ayan. Ayan mga goods. Pinatrouble lang natin ang husto kasi nagmamadali na rin yung may-ari. Ngayon bago na ang oxygen sensor, pero ganun pa rin, hindi pa rin siya nagbabasa or wala pa rin voltaheng binibigay na tama. Low voltage pa rin siya. Ngayon, nang ginamitan natin guys ng digital tester, ayan, gumamit tayo ng digital tester na talaga. Ito, wala siyang voltaheng lumalabas. Ayan, ayan, ayan. Yung puti na yan ay sinundutan natin doon. Ayan. Kailangan kapag inlagay mo yan dito, kahit sa itim na yan, meron siyang voltaheng lalabas dyan kahit kaunti. Kapag dito 12 volts yan lalabas, ay 11 volts ang lalabas dyan guys, pag itong dalawang ito. Tapos pag dito naman sa dalawang ito, mababang voltahe lang yan. Tapos kapag dito naman sa blue at saka itong itim na yan, mga 8 volts ata ang lalabas dyan. Ngayon dapat dito kailangan ang lumabas sa kanya 11 volts dito sa dalawang ito. Ngayon 0 yan, 0 siya, kaya hindi nagbibigay ng magandang signal ang oxygen sensor. Ayan guys, dito tayo papunta, dyan sa kulay blue na yan. Ayan, nyo, nakasuksok naman siya, pero hugutin nyo yan. Pag natanggal guys, nandiyan ang problema nyan. Yan. Sabi na, nandito nga. Ayan o, putol nga siya talaga. Minsan kasi guys, halimbawa may nagbaba ng transmission, tatanggal ng oxygen sensor, hinihila lang nila yan ng basta-basta. Hindi nila pinipress yung anong tawag doon, ito, yung lock na yan. Yan ang masaklap dyan kapag bara-bara yung ano, lalo na mga ibang lahi. Ay nako, hinuhugot lang yan basta-basta. As pag may nagproblema, problema mo na rin yan. Ngayon gagawa tayo ng isang pin, nilagay natin dyan, papalitan natin yan ng isang pin. Ayan guys, kailangan meron niyang lumabas na 11 volts para magbasa ang ECU niya ang galing dito ang voltahe. Ayan, medyo mahirap-hirap din, pero pag may tiyaga ka, makukuha mo yan. Ayan guys, nandito yung trouble. I-connect natin ng maayos, lalagyan natin ng panibagong connection at titestingin na natin sa ECU kung nagbabasa na ba siya o hindi. Sa ECU, sa scanner.
Pero nga pala guys, pinaandar na natin at nag-live data at nire-reading natin kung okay na ba talaga siya. Yan. Tinanggal natin lahat ng connection dyan at sinundan natin ang linya galing sa oxygen sensor patungo sa ECU. Dahil lahat ng connection yan dito napunta. Dito yung nakakontak sa ECU. Ayan. Subukan natin guys. Dati kapag pinatay mo tapos pinaandar mo ulit, bumabalik ang check engine yan. Ganyan. May ilang seconds lang, babalik na yon. Ngayon ayan, hindi na siya bumalik. Tingnan natin. Okay. Ito. Bank 1, sensor 2. Ayan na siya guys. Nag-reading na siya. Dating nag-reading yan. Ito pala ang hindi. Oxygen sensor bank 2, sensor 2. Ayan, nag-reading na rin siya guys. Kapag hindi gumagana guys yung mga low voltage na tinatawag na oxygen sensor, dito kayo titingin. Ayan, titingnan nyo kung may reading. Kapag 0 guys, alam nyo na ibig sabihin yan. Pumunta na kayo sa wire. Kung hindi naman, palitan nyo ang oxygen sensor dahil minsan pundi. Kapag pundi ang oxygen sensor, ganun din ang lumalabas niyan. Low voltage o kaya may putol na linya, low voltage din yan guys. Ayan na siya. Oxygen sensor bank 2 number 2 yung nasa ibaba. Bank 2 number 1 yung nasa taas. Bank 1 number 1 yung nasa taas dito sa kaliwa. Bank 1 number 2 yung nasa baba noon. Ano siya guys, maganda na ang reading niya. Ito yung sa catalyst temperature. Oxygen sensor pa rin yan guys. Yung nandito pa rin yan sa baba. Nakita nyo, normal na yan guys. Ganyan talaga yan, hindi yan magkaparehas. Patayin na nga natin ulit kung hindi na ba talaga babalik. Kasi dati lang seconds lang babalik na yung check engine dyan, saka yung 4LO. Ito na nga pala, tinetesting na natin. Wala nang check engine yan guys. Dati wala pang ilang segundo, kapag pinatay mo, in-start mo, balik na kagad ang check engine. Ngayon hindi na, dahil nadukit na natin yung problema. Yan. Finally, tapos na. Ayan, pabalik na tayo sa shop dahil malayo-layo rin ang ating biniyahe. I-scan natin ulit. I-make sure lang natin para malaman natin kung talagang okay na siya. Ayan guys. Pabalik na tayo sa shop. Guys, ni-scan natin ulit. Tingnan natin kung maganda na ba talaga. Okay. Ayos na siya guys. Guys, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.